Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ayan oh, ang popogi oh. Ayan po yung litrato namin dyan po sa Hard Rock Cafe. Yan po yung kami po ay nagsama-sama, nagsalo-salo at medyo nag-shot-shot noong January 16, 2024, araw po na Martes. Dito po sa bandang kaliwa, kung kayo nakaharap sa ating screen, ayan po ang pinakamasipag, hindi natutulog na vlogger. Ayan po si Models of Manila. Tapos pakanan, katabi niya si Jay Guevara. Sabi niya siya raw yung pinakapogi sa lahat. Pagbigyan na natin, pagbigyan. At katabi ni Jay Guevara, etong si Chris Ulo. Si panibagong reaction, panibagong analyze. Ay yung mga paborito kong linyahan ni Chris Ulo diyan sa intro niya sa kanyang vlog. At syempre ang inyong lingkod, Batang Maynila to, it's yan. At katabi natin si Jake Magnus na sobrang proud dun sa t-shirt na hindi na nakapag hand signed. Talagang sabi nga niya mga kababayan, yung t-shirt na yan ipapalaminate niya. Ipapa-frame mga kababayan, ipapa-frame. Ay memorable daw kasi tuwan-tuwa si Jake Magnus na kami nagkasama-sama. At dito sa pinakadulo, sa kanan, yan po si Tita Missy. Makulit po yan. Kalog, nakakatawa at sobrang bait mga kababayan. Kung napapanood niyo siya sa kanyang vlog, talagang grabe yan bumanat. Pero sa personal, sa totoong buhay, ay mabait po yan. At dyan sa pagtitipon namin na yan, talagang nagsayaw itong si Tita Missy. Pinapasayaw kami, hindi naman kami marunong magsayaw. Parehos kaliwa yung paa namin, kaya naman yan, sinalo kami ni Tita Missy at talagang siya yung nagwalwal dyan sa harapan ng stage. So yan mga kababayan yung aming pagtitipon. At isa pong privilege na makasama itong mga TVJ Defenders na talaga namang walang humpay at walang kapagurang pinagtatanggol ang tama. Sa totoo lang ako mas gusto kong tawagin yung grupo na Truth Defender. Pero nasa tama naman ng TVJ, so TVJ Defender na rin. Kaya nga kami pumanig sa TVJ kasi alam namin nasa tama sila. So ayan mga kababayan yung litratong nakunan. Marami pong litrato, mga videos, pero ito yung medyo maintriga. Yan mga kababayan. Kasi kung papansinin ninyo, yung aming hand signed, lahat po ay naka 2 joints. Ano ba ibig sabihin ng 2 joints? Kung titingnan mo yung ibig sabihin ng 2 joints, masama yung ibig sabihin niya kasi parang naiko-connecta yan sa sa droga, di ba? Pero hindi yun ang ibig sabihin ng hand sign namin. Kasi kung matatandaan ninyo, etong 2 joints ay ginamit ng isang presidential candidate. Siguro alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko. Sino ba yung nagto 2 joints dyan? Di ba? Sigurado alam nyo yun. At yung iba dyan na mga nagto 2 joints dati, galit nga sa akin Di ba? Gagalit sila. Kasi nga dati talagang sumuporta tayo doon sa presidential candidate na naka 2 joints. So diretso na natin, ang pinag-uusapan natin ay walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Ay naman talaga yung binitbit niya di ba? Na hand sign yung 2 joints. Kahit saan siya magpunta, kahit nung mga meetings, mga motorcade nung kampanya, talagang naidikit na itong 2 joints kay Yorme Isko Moreno. So ang tanong, ito yung tanong, bakit kami naka 2 joints? Bakit naka 2 joints etong TVJ Defenders? Bakit naka 2 joints?
Hindi naman kami basta-basta magpapapicture ng ganyan kung wala yang ibig sabihin. Oh. Kasi alam niyo mga kababayan, ito yung paulit-ulit kong sinasabi. No, lalo na dun sa mga Iskonians na ngayon nagagalit sa akin. At kung ano-anong kwento yung sinasabi, na kaya siya wala daw utang na loob, tumalikod na raw kay Isko, tinitira daw si Isko. Ayun yung mga sinasabi nila. Pero hindi nila napakinggan yung mga sinasabi ko na pagdating dito sa issue ng Itbulaga at mga halusos, dito ako sa Itbulaga. Kasi yung iba, alam ko yung iba, kaya kayo kumakampi sa tape dahil nandyan si Isko, dahil nandyan si Yorme. Alright? Kaya kayo nandyan alam ko sinusuportahan nyo yung tape, yung tahan ng pinakamasaya, dahil nandyan si Yorme. At sinasabi nyo, loyal kayo kay Yorme, kaya hindi nyo iwanan si Yorme, at kahit saan pumunta si Yorme, ay susuportahan nyo siya. Yun naman ay sa inyo. Alright? Hindi ako nagagalit sa inyo kasi desisyon nyo yun Diba? Desisyon nyo yan na suportahan si Isko dyan sa Itbulaga. Ako kasi mga kababayan, bago pa pumunta si Isko dyan sa Tape Incorporated, sinuportahan ko na sina TBJ. Ano pa lang, medyo nababalitaan natin na medyo nagkakaproblema sa tape. Doon na tayo pumanig sa TBJ. Kasi ako para sa akin, TBJ ang naagrabyado. Kaya doon ako pumanig sa kanila. Wala pa nun si Yorme sa tape. Kaya nabalitaan ko na papasok si Yorme ko sa tape. Siyempre ako na may nag-isip. Pinag-isipan ko yan maigi. Ano ba ang gagawin ko kapag naging host na si Isko ng tape? Siguro naman alam nyo kung anong naging desisyon ko. Hindi ako pumabor sa ginawa ni Yorme. Alright? Hindi ko siya kinampihan. Hindi ako sumuporta sa tape kahit nandun si Yorme. Kasi hindi ko pwedeng baliin yung aking pananaw pagdating sa issue ng TBJ at tape dahil lang kay Yorme. Hindi, iba po kasi yun ibang issue yun So hanggang ngayon, ito nagipaglaban ako para sa TBJ habang nandyan si Yorme. At minsan, nakapagsalita tayo ng against kay Yorme kasi nga, nadadamay siya kasi imposible namang hindi siya matamaan, nandyan nga siya sa tape. Pero hindi naman yun ang natin hindi natin kahit kailan siniraan si Yorme dahil nandyan siya sa tape, dahil nandyan siya sa kampo ng mga halusos. Kahit kailan hindi. Kung mapapansin nyo, lagi na lang si Paulo. Kasi may nagsasabi dyan narinig ko yun bakit hindi nyo tinitira si Isko? Bakit panay si Paulo? Kasi si Yorme tahimik naman bibihira naman magsalita lagi nagsasalita si Attorney Angas di ba? So bakit mo titiraan yung tao na hindi naman nagsasalita? Nagsalita siya minsan pero nabanata naman siya. Kumbaga marami ring mga TBJ defenders ang bumanat sa kanya. So yun yung nangyari. To make the story short, hindi ko sinang-ayunan si Yorme at hindi ko siya kayang suportahan habang nandyan siya sa Tape Incorporated sa issue ng Itbulaga at ng tape. Pero pagdating sa politika, ibang usapan yon. Sinabi ko naman dun sa kung narinig niyo siguro hindi niyo naririnig. Sabi ko, si Yorme, pag tumakbong senator sa 2025, susuportahan ko siya. Kasi iba naman itong issue na Itbulaga sa pagiging public servant ni Yorme kasi ito mga kababayan ibang klase kasi si Yorme pagdating sa public service. Kumpara sa ibang mga politiko, si Yorme para sa tao. Kaya nga pumunta dyan sa tape, sabi ko bakit? Ang dami namang noontime show dyan, bakit dyan ka pa? Pwede naman sa iba bakit dyan ka pa pumunta? Pero wala tayong magagawa, desisyon niya yan
So, pagdating sa politika, ibang usapan yon. Pagdating sa Itbulaga, ibang usapan yon. Kaya nga, sabi ko dun sa mga Iskonians, bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Pero pagdating ng midterm elections, susuportahan ko si Yorme. Ngayon, bakit yung mga kasama ko dyan, itong mga TBJ defenders, bakit naka 2 joints? Ano ibig sabihin yan? Ayun po, ano po sa tingin ninyo? Ano po sa tingin ninyo ibig sabihin yan? Bakit kami nakaganyan? Matagal pa naman eleksyon eh. Tsaka nyo na siguro dapat malaman. Pero basta ito lang sabihin namin sa inyo. Iba po ang politika, iba po ang pananaw namin sa politika, iba rin ang pananaw namin sa Itbulaga. Alright? Yung issue ng TBJ sa Itbulaga, iba po yan sa pananaw namin sa politika. Saka yung midterm elections kasi, sa tingin ko lang malamang ang takbuhan ni Yorme ay pagiging senator. Kasi baka magtaka kayo, iba naman yan, hindi naman Iskonian eh. Actually, sa totoo nga, ibang vlogger dyan na kasama namin sa picture, galit sa Iskonians eh. Pero, lumalambot ang puso niyan. Kapag meron diyang isa, kahit isa lang, na nangangampanya para kay Isko, magiging Iskonian din yung mga yan. Saka ito mga kababayan sa Senate, sa midterm election, sa senatorial balls, 12 yan. 12 yan. So pwede kaming magkaisa. Pwede lang hindi ko sinasabing ganun nga. Pwede lang. Nasuportahan nila yung sinusuportahan ko at suportahan ko yung sinusuportahan nila. Ganon kasi ang TBJ defenders. Kumaga nagkakaisa, ayaw namin na mahati yung aming mga yung pinagsamahan dahil lang sa politika. So if ever kinakailangan namin mag-adjust para sa kasama namin, mag-a-adjust kami. Alright? Kaya sinimulan ko na. Meron nga dyan isa eh. Ito mga kababayan, hindi ko nababagitin kung sino. Ayaw talaga niya. Ayaw. Pero nagulat na lang ako dun sa isang message. Sabi niya, wag na. Tsaka na lang mga kababayan, tsaka na lang. Matagal pa naman ang midterm elections. Pero, ito mga kababayan, sinyalis po yan. Sinyalis po yan. So, ang tanong, ano ba? Suportado ba ng TVJ Defenders si Isko Moreno kung sakaling tumakbo bilang senator sa 2025? Ayan ang alamin ninyo. Kasi hindi naman kami basta-basta maggaganyan. Ano yan? Laro-laro. Hindi kami ganon. Kaya doon sa mga sa mga Iskonians, itanim nyo sa isip ninyo na iba ang pananaw namin sa politika at sa Itbulaga at Tape Incorporated. Malay nyo. Malay nyo. Malay nyo. Magulat na lang kayo, dideclare namin na isa si Yorme sa 12 kandidatong susuportahan namin. Di ba? Di marami na tayo, tulong-tulong tayo. So chill-chill lang. Chill-chill lang kayo guys. Huwag masyado mainit ang ulo. Basta chill-chill lang. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.